Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,581 subscribers and we are near to 8,000 subscribers, no? Or specifically, malapit na po tayo sa 7,600 subscribers and I want you to be part of this family. So keep on sharing, please keep on helping, and please keep on subscribing. Thank you so much. And our goal is for us to reach 100,000 subscribers. And this is quite impossible if you will not help me. That's why I'm asking for your help. If you could be able to help this channel to reach 100,000 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no, yung comment po ni Senator Jinggoy Estrada, no, na nakikita daw niya yung ano ni pag-order po ni Pangulong Bongbong Marcos na i-review yung minimum wage na assigned to pass yung 100 pesos hike. No, parang ano to, no, national na ito, legislated increase. So lahat po tayo, no, lahat po ng manggagawang Pilipino ay magtataas po ng 100 pesos wage increase for workers after President Ferdinand Marcos Jr. ordered a wage review by the regional tripartite wage and productivity boards. Kasi dalawang klase po yan, no? Na pwedeng magtaas ng sweldo, ang legislated po yan, ibig sabihin, ang ginagawang batas yan, or yung ano po, no, yung ginagawa po ng regional tripartite wage and productivity boards. In each region po kasi, pwede silang magtaas. Diyan sa Rizal, iba po yung sweldo nila compared naman sa Metro Manila. So sabi po ni Senator Jenggoy Estrada, it is really time to pass the 100 pesos minimum wage increase for workers after President Marcos Jr. ordered a wage rate review by the regional yung RTWPB. Actually, totoo naman po, no? Kailangan na po nating mag-increase dahil po mahirap na rin po ang buhay, no? Siyempre with the sabi po ni Senator Jingo Estrada na yung pangulo na nga mismo, no? Talagang nagsabi na i-review ang minimum wage. Therefore, dapat yung possibility yung new salary increase for our workers. Ito medyo okay pa to si Jingo Estrada, eh, no? Talagang concerned din po siya sa mga manggagawang Pilipino. So, yung senador po natin na galing San Juan, na coach din po ng San Juan Knights at may-ari, ay talagang pinupush niya po yung passage of 100 pesos minimum wage increase bill, no? So, na inaano po sa Senado at transmitted po do sa House of Representatives as the solution para do sa stagnant pay amid rise price of goods, no? Hindi na po madali talaga. So, hindi ito magiging balakid kung sakali man na maging ganap na batas ang sinusulong natin sa 100 pesos daily minimum wage increase. Sa huli, kung mapagdesisyonan ito ng ano ng tripartite board, no, magkaano yun, merong supervening condition na magpapalabas ng panibagong wage order ang ibang rehiyon. Pero ano nga po, no, kasi yung ibang region mabagal yung pagtaas, yung iba naman mabilis din, pero hindi hindi na rin po sapat, no, hindi na rin po sapat ang mga gastusin natin. Okay, so si ano po nga po pala, si Senator Jinggoy Estrada ay isang chairperson po ng Labor Committee ng Senado. Di ba kamakailan lang para nag-away sila ni Mayor Zamora ng San Juan at kamakailan lang naging magkakampi na silang magkapatid, yung si JV Ejercito Estrada. Itong taong ito, na anak ni Pangulong Estrada, ay sinusuportahan yung mga measures na mag-uplift sa living condition ng Filipino workers. Siyempre, ang hirap nga din naman po, di ba? So talaga ano yun siya, prevention, proactive approach towards ensuring yung compensation ng mga manggagawang Pilipino ay talaga namang sapat versus sa mga binibili o ginagastos natin, no? Especially dun sa rising cost of goods and basic necessities. No? So it is very essential, no? It is quite essential to make timely adjustment to the minimum wage to safeguard the economic well-being of our labor force and promote social justice. So as a
labor advocate, si ano po, si Senator Jinggoy Estrada, naniniwala po siya na talagang there are many ways on how to do this one strategically, and then may mga crucial steps po na talagang sinusuportahan po ang workforce na talaga namang maka-receive po sila ng compensation na talagang naman deserve nila. Pero syempre, ang paniwala ko din po dito, dapat binibigyan din po natin ng oportunidad ang mga tao para umangat din, no? Hindi lang po tayo panay ayuda. So yung sabi nga nung May 1 po nung Labor Day message na ng ating Pangulo, na talagang ni-stress po diyan the need for Congress to pass pro-labor laws, no? But he did not name the bill mandating 100 pesos wage hike for private sector workers, both agricultural and non-agricultural. Si Pangulong Bongbong Marcos naman po kasi, no, siya po ay talagang parang pro-agriculture. Siyempre, naging agriculture secretary yan. Galing po sa probinsya yan na maano sa agrikultura. No? So sabi ni Senator, sabi ni Senator Jingo Estrada, ine-urge niya, no, or hinihikayat niya po ang Pangulong Marcos na mag-certify na yung wage hike as urgent to expedite its passage at the House of Representatives. Alam naman po natin, pag ito nag-certify ang Pangulo ng Pilipinas, ay talaga naman kaya-kaya po itong ipalusot or pabilisin diyan sa Kongreso, no? Sa House of Representatives at diyan sa Senado. Okay? So mabuhay ka, no, Senator Jingo Estrada, na kapatid ni JV Harris ito, at anak po yan ni dating Pangulong Erap Estrada. Okay, sige. Ang grabe, no, nakakaano rin 'tong mga ano, no, mga politiko natin, no. So minsan may mga malasakit din po 'yan sa iba't ibang mga panig ng ating lipunan. Katulad nga po ni Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Oh, 'yan si Senator JV, Senator Chis Escudero, Senator Grace Poe, at kung sino-sino pa man, oh, 'di ba? Oh, meron silang mga malasakit sa mga madlang people, no? Eh, ito rin si President Marcos, 'di ba? O kita mo 'yon, laki ng pakinabang ng mga agrikultura kay Pangulong Bongbong Marcos. O libre ang pananim, libre ang fertilizer, libre ang farm to market roads. Okay? Ang daming mga oportunidad na binibigay ang Pangulo ng Pilipinas sa mga magsasaka natin. O, alam niyo naman po magsasaka, marami rin po mga pangangailangan yan. Gumagastos-gastos din po yan. Kaya po, ano po suportahan lang niyo po ang ating channel upang ano naman po, we can be able to maintain and sustain the channel so that ano po, no, parang sooner or later, we can be able to help other people also. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.